Sabi ni nanay, ako ang suwerte sa pamilya. Pero bakit parang ako lang ang nauubos? Habang nilulustay nila ang bawat sentimo ng aking pawis sa sugal, tinalikuran ako ng gadanong boybak na inakala kong aking kanlungan. Sa gitna ng bagyo, itinapon ako sa lansangan na parang basurang walang silbi. Pero sa bawat patak ng ulan, nabuo ang isang panunumpa. Hinding-hindi na ako muling yuyuko. Isang pag-ibig ba ang magliligtas sa akin? O ang sarili kong mga kamay ang bubuo sa winakak nilang buhay? Handa ka na bang marinig ang kwento ng aking muling pagsilang? Huwag kang mainip, Mateo. Alam mo naman si Wendy. Para lang siyang ATM na walang pinipiling oras. Konting drama ko lang tungkol sa arthritis ko. Ilalabas na niyan ang buong sahod niya. Basta't nakuha na natin ang pirma niya sa deed of sale ng bahay na to, wala na tayong kailangang ipaliwanag sa kanya. We can finally live the life we deserve at hindi na natin kailangang magtiis sa pangungumusta ng babaeng yan na akala mo kung sinong laging pagod. Ang boses ni Nanay Catalina ay parang isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa makapal na usok ng kusina. Nakatayo si Wendy sa labas ng pintuan, bit-bit ang isang tray ng mainit na ulam. Ngayong gabi, ang ika-10 anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang tatay at halos 3 gabi siyang hindi natulog sa pag-o-overtime sa trabaho para lang mabili ang paboritong hipon at karne ng kanyang ama. Ang bawat sentimo ng kanyang pagod ay nakahain na sa mesa, mausok at puno ng pagmamahal. Ngunit ang bawat salitang narinig niya ay tila yelong ibinuhos sa kanyang mainit na dugo. Dahilan upang ang tray na hawak niya ay dahan-dahang manginig sa kanyang mga kamay. Sa loob ng silid, narinig niya ang mahinang tawa ni Mateo, ang lalaking nangako sa kanya ng kasal sa susunod na taon. Tita, baka naman mahalata niya? Wendy is smart, accountant siya. Baka mapansin niya ang butas sa mga dokumento. Sas, Mateo, masyado kang worried. Inutil ang tingin ko sa anak ko niyan pagdating sa usapang pamilya. She's too busy being the hero of this house para mapansin na niloloko na natin siya. After all, she owes me her life. Ako ang nagluwal sa kanya, kaya obligasyon niyang buhayin ako hanggang sa huling hininga ko. Dahan-dahang ibinaba ni Wendy ang tray sa maliit na mesa sa labas. Walang tunog ang kanyang mga galaw, tila ba isa siyang aninong unti-unti nang naglalaho. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagpapayanig sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay, magaspang, may mga bakas ng pagod, at nangingitim ang mga kuko sa pagkayod. Ang mga kamay na ito ang nagpaaral sa kanyang mga kapatid, ang nagbayad sa mga utang sa sugal ni nanay, at ang nagbuo sa bawat pangarap ng mga taong nasa loob ng silid na iyon. Ngunit sa huli, ang mga kamay na ito ay tila naging kasangkapan lamang, mga daliring tinitingnan lamang kapag may iniaabot na pera. Ang kohong ni Wendy ay tila binarahan ng isang malaking bukol ng pait. Hindi siya makahinga ng maayos, at ang bawat hininga niya ay may kasamang lasa ng abo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya humagulgol. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit ang kislap ng pag-asa na dati ay naroon ay tila isang kandilang biglang hinipan ng malakas na hangin. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakakangilo. Tila ba ang buong mundo ay huminto upang panoorin ang kanyang pagkadurog? Pumasok siya sa loob ng kusina nang walang pasabi. Ang gulat sa mukha ni Nanay Catalina at Mateo ay sapat na sana upang masiyahan siya, kung hindi lang sana masiyadong malalim ang sugat sa kanyang dibdib. Ang baso na hawak ni Nanay ay muntik ng mahulog, ngunit agad itong nabawi ng matandang babae, sabay palit ng isang mapagkunwaring ngiti. Oh, Wendy, anak, kanina ka pa ba riyan? Halika, kain na tayo. Pinag-uusapan lang namin ni Mateo ang future nyo. Ang sabi ko ay kailangan nyo nang mag-save para sa kasal. Tumingin si Wendy sa kanyang ina, diretso sa mga matang walang mababakas na pagsisisi. Narito na ang pagkain, Nay. Kumain na kayo. Yun naman ang tanging alam ninyong gawin, hindi ba? Ang ubusin ang lahat ng inihahain ko sa mesa
kasama na ang buhay ko. Ang sampal ay dumating ng mas mabilis kaysa sa kidlat. Ang tunog ng pagtama ng palad ni Nanay Catalina sa pisingi ni Wendy ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, tila isang hudyat ng digmaan. Ang mahapdi at mainit na pakiramdam sa kanyang mukha ay hindi man lang nagpalingon sa kanyang ulo. Nanatili siyang nakatingin sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang itim na butas na walang hangganan. Walang hiya ka! Iyan ba ang isusukli mo sa lahat ng sakripisyo ko sa pagpapalaki sa iyo? Pinalayas mo ang kahihiyan ko para lang magkaroon ka ng pangalan. Tapos ngayon ay pagsasalitaan mo ako ng ganyan? Kung hindi mo kayang respetuhin ang nanay mo, wala kang karapatang manatili sa pamamahay na to. Lumayas ka, ngayon din. Kasabay ng kanyang mga salita ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas. Ang tunog ng mga patak sa bubong ay tila mga luhang hindi mailabas ni Wendy. Sa gitna ng dilim at lamig, nakatayo ang isang babaeng nawalan ng lahat ng kanyang pinaglaban. Sapat na ba ang dugong nananalaytay sa aking mga ugat para maging lisensya sa aking pagkaubos? Gaano pa karaming sugat ang kailangan bago ko matutunang mahalin ang sarili ko? Ang mahapdi at mainit na pakiramdam sa pisingi ni Wendy ay tila isang tatak ng katapusan. Sa loob ng maliit na kusinang iyon, kung saan ang bawat sulok ay saksi sa kanyang paghihirap, ang hangin ay naging masikip at puno ng pait. Tumingin si Wendy kay Mateo, na noon ay pilit na umiiwas ng tingin, at kay Nanay Catalina na ang dibdib ay mabilis na tumataas sa galit. Ang katahimikan ay tila isang gapos na dahan-dahang sumasakal sa kanila, hanggang sa muling bumasag ang boses ng kanyang ina. Why are you still standing there? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Get out of this house. Kung yan lang din ang isusumbat mo sa akin pagkatapos ng lahat ng paghihirap ko, hindi kita kailangan dito. Dahan-dahang humakbang si Wendy patungo sa kanyang maliit na silid. Walang imik ang kanyang mga labi, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila pagpasan sa bigat ng buong daigdig. Sa loob ng kanyang kwarto, kinuha niya ang isang lumang bag at sinimulang ilagay ang kanyang iilang piraso ng damit. Sa ibabaw ng kanyang unan, nagniningning ang isang lumang stethoscope, ang tanging alaala ng kanyang pangarap na maging isang Yorse. Maangat niya itong hinawakan, ang malamig na metal nito ay tila nagbibigay ng kakaibang lakas sa kanyang mga daliri. Wendy, sandali lang. You're being too dramatic. Pag-usapan natin to ng maayos. Ang boses ni Mateo ay narinig niya sa pintuan, puno ng wad na pag-aalala. Huminto si Wendy at hinarap ang lalaki. Dramatic? Mateo, narinig ko ang lahat. Narinig ko kung paano niyo pinaghati-hatian ang buhay ko habang ako ay nagtatrabaho hanggang madaling araw. Don't act like a hero now dahil alam natin dalawa na ikaw ang may hawak ng ballpen sa pagbebenta ng bahay na to. Anak, isipin mo naman ang mga kapatid mo. How about Paolo and Sofia? Saan sila mag-aaral kung hindi natin mababayaran ang mga utang? Pahabol na sigaw ni Nanay Catalina mula sa kusina. Ang boses ay puno na naman ng gaslighting. Hindi sumagot si Wendy. Isinara niya ang kanyang bag at lumabas ng silid. Nakita niya ang kanyang mga kapatid na sina Paolo at Sofia na nakasilip sa kabilang pinto. Ang kanilang mga mata ay walang mababakas na lungkot, tanging pagkabalisa dahil baka mawala ang kanilang sustento. Doon, sa sandaling iyon, naramdaman ni Wendy ang huling hibla ng kanyang puso na dahan-dahang naputol. Bago siya tuluyang humakbang palabas, lumapit si Wendy sa kanyang ina. Sa gitna ng dilim at ng umaalingaw-ngaw na tunog ng ulan sa labas, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Nanay Catalina. Ang kamay na kanina lang ay sumampal sa kanya. Ngayon ay hawak niya para sa huling pagkakataon. Isinagawa niya ang pagmamano, ang huling tanda ng respeto na ibibigay niya sa babaeng nagluwal sa kanya, ngunit unti-unti ring pumatay sa kanyang kaluluwa. Ang lamig ng kamay ng kanyang ina ay tila yelong dumikit sa kanyang noo. Nay, tapos na ang obligasyon ko.
Binuhay ko kayo ng 10 taon. Ibigay niyo naman sa akin ang susunod na 10 taon para sa sarili ko. Binituan niya ang kamay nito at hindi na muling lumingon. Bawat patak ng ulan na sumalubong sa kanya sa labas ng pinto ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit ang lamig na iyon ay mas mainam kaysa sa init ng panunumbat sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang niya palayo sa bakod ay may kasamang bigat. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman niya ang dahan-dahang pagluwag ng gapos sa kanyang dibdib. Huminto siya sa tapat ng kalsada at lumingon sa huling pagkakataon. Mula sa bintana, nakita niya ang anino ni Mateo at ng kanyang mga kapatid. Nakaupo na sila sa mesa. Dahan-dahang kinakain ang hipon na binili niya. Nagtatawanan na tila ba ang pag-alis niya ay isang maliit na abala lamang na mabilis na nalimutan. Ang bawat subo nila ay tila paglamon sa huling piraso ng kanyang sakripisyo. Sa gitna ng baha at ng hagupit ng hangin, ang kaisa-isang dala ni Wendy ay ang kanyang dangal at ang lumang stethoscope ng kanyang ama. Saan siya pupunta? Wala siyang sagot. Tanging ang malakas na pintig ng kanyang puso ang nagdidikta na kailangan niyang magpatuloy, kahit na ang bawat patak ng ulan ay tila nagpapabigat sa kanyang pasanin. Huwag kang umasang makakabalik ka pa sa pintuang ito kapag wala ka ng dalang pera, Wendy. Tandaan mo, wala kang silbi sa pamilyang ito kung sarili mo lang ang isipin mo. Ang mga huling salita ni Nanay Catalina ay tila isang lason na paulit-ulit na umaalingaw sa isipan ni Wendy habang siya ay nakaupo sa isang lumang bangko sa terminal ng bus. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ng terminal ay tila mga kuko ng lamig na kumakalmot sa kanyang balat. Ngunit ang masiding panginginig ng kanyang katawan ay hindi nagmumula sa basang uniporme. Ito ay nanggagaling sa kailaliman ng kanyang dibdib. Isang uri ng panginginig na dulot ng pagkawasak ng bawat pundasyong pinagdaanan niya sa loob ng 10 taon. Nakatitig siya sa kanyang bag kung saan nakasilip ang dulo ng stethoscope ng kanyang tatay. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Habang ang kanyang pamilya ay malamang na nagpapakabusog sa mga pagkaing binili niya gamit ang kanyang huling sahod, narito siya, walang matuluyan at tanging ang amoy ng basang semento at usok ng boss ang kasama. Ang munting pitaka niya ay naglalaman na lamang ng iilang barya. Sapat lang para sa isang malayong biyahe patungo sa kung saan, palayo sa mga taong kumain sa kanyang kaluluwa. Ija, are you okay? You look so pale. Parang hihimatayin ka na. Ang boses ng isang matandang babae na nagbebenta ng kape sa gilid ay bumasag sa kanyang pagbumuni-muni. Dahan-dahang tumingala si Wendy, pilit na nilunok ang bukol sa kanyang kohong na tila naging kasing tigas ng bato. Okay lang po ako, Nay. Medyo malamig lang po talaga ang ulan. You look exhausted, child. Here, uminom ka muna ng mainit na kape. Libren ko na sa'yo. Mukhang kailangan mo yan. Wika ng matanda habang iniaabot ang isang basong plastik na umuusok pa sa init. Ang init ng baso sa kanyang mga palad ay tila isang himala sa gitna ng nagyayalong gabi. Sa bawat higop niya, nararamdaman ni Wendy ang dahan-dahang pagdaloy ng buhay pabalik sa kanyang mga ugat. Ngunit kasabay ng init ay ang dahan-dahang pag-akyat ng mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang kabutihan ng isang estrangero ay mas masakit pa kaysa sa kalupitan ng sarili niyang ina. Isang estrangero ang nagmalasakit sa kanya habang ang mga taong binuhat niya sa kanyang balikat ay sila pang nagtulak sa kanya sa bangin. Salamat po, Nay. Maraming salamat po. Bulong ni Wendy. Ang boses niya ay gumaralgal na tila isang sirang plaka. May pupuntahan ka ba, Ija? Gabi na at malakas pa ang ulan. Delikado sa kalsada. Tanong muli ng matanda habang nag-aayos ng kanyang mga paninda. Sandaling natigilan si Wendy. Kinuha niya ang isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa, isang lumang address na ibinigay sa kanya ng isang pasyente noong nakaraang buwan. Isa itong maliit na health center sa isang liblib na lalawigan sa norte
na nangangailangan ng isang volunteer assistant. Noon ay hindi nga ito pinansin dahil hindi niya maiwan ang kanyang pamilya. Ngunit ngayon, ang papel na ito ay tila naging isang mapa patungo sa kanyang kaligtasan. Pupunta po ako sa norte, Nay. Maghahanap po ng bagong simula. Sagot ni Wendy. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa papasok na bus na nagbubuga ng makapal na usok sa madilim na kalsada. North? That's a long journey, Ija. Pero sige, baka nga nandoon ang kapayapaan na hinahanap mo. Take care of yourself, ha? Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Payo ng matanda bago bumalik sa kanyang munting pwesto. Sumakay si Wendy sa bus, bitbit ang kanyang bag at ang tanging alaala ng kanyang mga pangarap. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng bus, nararamdaman niya ang dahan-dahang paglayo ng bawat alaala ng pait sa Maynila. Ang malakas na ugong ng makina ay tila isang oyayi na nagpapatulong sa kanyang pagod na isipan. Sapat na ba ang isang kapirasong papel para ituro ang daan patungo sa kapayapaan? O lalo lamang siyang ililigaw nito sa gitna ng kawalan? Saan nga ba nagtatapos ang pagiging biktima? At saan nagsisimula ang pagiging malaya? Hindi ka nababagay sa lugar na ito, miss. Masyadong malayo ang sibilisasyon dito para sa isang katulad mong galing sa syudad. Baka pagkalipas ng isang linggo, iiyak ka na at hihilinging makabalik sa marangyang buhay na iniwan mo. Ang mga salitang iyon ay hindi nagmula kay Nanay Catalina, kundi sa isang baritonong boses na kasing lamig ng hangin sa kabundukan ng norte. Dahan-dahang iminulat ni Wendy ang kanyang mga mata, sinalubong ng malabong liwanag ng bukang liwayway na pilit na humahalo sa makapal na hamog sa labas ng bintana ng bus. Ang kanyang leeg ay naninigas sa matagal na pagkakaupo, at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila sumisigaw sa pagod. Ngunit sa halip na sumagot, hinigpitan lamang niya ang yakap sa kanyang bag, kung saan ramdam niya ang matigas na hugis ng stethoscope ng kanyang ama. Bumaba si Wendy sa terminal, kung saan ang amoy ng basang lupa at mga pino ay agad na sumuot sa kanyang ilong. Malayo ito sa malangsang amoy ng Maynila na nakasanayan niya. Dito, ang katahimikan ay tila isang dambuhalang nilalang na bumabalot sa buong paligid, maliban sa mahinang kalansing ng mga kadena ng mga tricycle sa malayo. Ang bawat hakbang niya sa maputik na kalsada patungo sa direksyon ng address na hawak niya ay tila isang pagsubok sa kanyang paninindigan. Ang kanyang mga paa, na dati ay sanay sa sementadong kalsada, ay dahan-dahang bumabaon sa malambot na lupa. Tila ba, tinatanggap siya ng probinsyang ito sa isang paraang hindi niya inaasahan. Narating niya ang isang maliit na gusaling gawa sa kahoy at bato, ang Rural Health Center. Ang pintura nito ay dahan-dahan nang natituklap, at ang mga halaman sa paligid ay tila naghihintay ng haplos ng nagmamalasakit na kamay. Ngunit sa gitna ng kapayakan, naramdaman ni Wendy ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinanap. Dito, walang Nanay Catalina na manunumbat. Walang Mateo na mangangako ng kasinungalingan. Sa loob ng klinika, tumambad sa kanya ang isang lalaking nakasuot ng puting gown na abalang nag-aayos ng mga gamot sa isang lumang cabinet. Ang kanyang tindig ay matuwid, at ang bawat kilos niya ay puno ng disiplina. Nang lumingon ito, tila huminto ang mundo ni Wendy sa loob ng isang segundo. Ang mga matang yon, puno ng talino ngunit may bahid ng kalungkutan, ay tila pamilyar sa kanya. Tila isang aninong, matagal na niyang nakita sa kanyang mga panaginip. "Are you the new volunteer assistant from Manila?" Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay tila isang himig na nagpapakalma sa nanginginig na kalamnan ni Wendy. "I'm Dr. Elias Villanueva. I've been expecting you, although I didn't think you'd arrive this early and in this condition." Pilit na itinuwid ni Wendy ang kanyang tayo, kahit na ang kanyang paningin ay nagsisimula ng magdilim sa tindi ng gutom at puyat. "I'm Wendy Marquez, Doc. Pasensya na po kung ganito ang hitsura ko. Ang biyahe po kasi ay medyo mahaba." "You're pale, Wendy.
Maupo ka muna bago ka tuluyang bumagsak sa sahig ko. Utos ni Elias, sabay, abot ng isang baso ng tubig, nang magdampi ang kanilang mga daliri sa pag-abot ng baso. Naramdaman ni Wendy ang isang kakaibang init na dumaloy sa kanyang braso. Hindi ito ang init ng galit na nakasanayan niya, kundi isang init na tila nagpapahiwatig ng proteksyon. Tumingin si Elias sa kanya. Ang kanyang titig ay tila binabasa ang bawat lihim na nakatago sa likod ng mga matang pagod ni Wendy. Sa isang sandali, tila nakita ni Elias ang batang babaeng nagbigay sa kanya ng pag-asa noon, ngunit agad din niyang iwinaksi ang kaisipang iyon. "Thank you, Doc. I just need a place to start over. I don't care about the work. Kahit ano pong ipagawa niyo, kakayanin ko," bulong ni Wendy. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon sa kabila ng panghihina. "Start over?" Marami nang pumunta rito na ganyan ang sinasabi. Pero pagkalipas ng ilang araw, sumusuko rin sila dahil sa hirap ng buhay dito. Muling wika ni Elias habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Dito sa norte, ang gamot ay kulang, ang kuryente ay madalas mawala, at ang tanging kasama mo ay ang sarili mo. Are you really ready for that, Wendy? O tumatakas ka lang sa isang bagay na hindi mo kayang harapin? Hindi nakasagot si Wendy. Ang bawat salita ni Elias ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang mga sugat. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang lahat ng paligid ay dahan-dahang umikot. Ang mukha ni Elias ay naging malabo, at ang tanging narinig niya bago tuluyang lamunin ng dilim ay ang mahinang pagtawag ng lalaki sa kanyang pangalan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, naramdaman ni Wendy ang isang matitigas na braso na bumuhat sa kanya. Ang init ng katawan ni Elias at ang amoy ng antiseptic na humalo sa amoy ng mga pino ang huling alaala niya bago ang lahat ay maging isang blankong katahimikan. Sino nga ba ang lalaking ito na tila alam ang bigat ng aking pasanin? At bakit tila ang bawat haplos niya ay may dalang pangako ng isang bukas na akala ko ay matagal nang naglaho? Hindi mo na kailangang magpanggap na malakas, Wendy. Dito, ligtas ka. Hindi mo na kailangang pasanin ang buong mundo ng mag-isa dahil sa pagkakataong ito, ako naman ang magbabantay sa iyo. Ang boses ni Elias ay tila isang banayad na haplos ng hanging amihan sa gitna ng nag-aapoy na lagnat ni Wendy. Dahan-dahang idinilat ni Wendy ang kanyang mga mata, sinalubong ng maputing kisame na may mga bakas ng lumang tulo ng ulan. Ang amoy ng isopropyl alcohol at sariwang dahon ng pino ay lalong naging matapang. Naramdaman niya ang isang malamig na bimpo sa kanyang noo at ang bigat ng isang makapal na kumot na nakabalot sa kanyang nangangatog na katawan. Nilingon niya ang gilid ng kama at nakita si Elias. Wala na itong suot na puting gown. Tanging isang simpleng itim na t-shirt na bakas ang pagod ng magdamag na pagbabantay. Hawak ng doktor ang kanyang kanang kamay. Ang kamay na may maliit na pilat sa pagitan ng hintuturo at hinlalaki. Isang markang nakuha niya noong bata pa siya habang naglalako ng kakanin para sa gamot ng isang batang pulubi. "Nasaan ako?" "Doc, kailangan ko ng bumangon. Marami pa akong dapat gawin." Pilit na bumabangon si Wendy, ngunit ang kanyang ulo ay tila dagan ng isang sako ng semento. "Stay down, Wendy. Iyan ang problema sa iyo. Akala mo ay ikaw lang ang tao sa mundo na may karapatang mapagod." Malumanay, ngunit may otoridad na utos ni Elias habang dahan-dahang pinipigilan ang balikat ng babae. "You've been out for 10 hours. Overworked, dehydrated, at halos wala ng laman ang tiyan mo. Ano bang balak mo? Patayin ang sarili mo sa pagtatrabaho?" "Kailangan ko pong kumita, Doc. Hindi po pwedeng tumigil ang buhay," bulong ni Wendy. Ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa matatalim na titig ni Elias. "Sanay po ako sa hirap. Hindi po ito bago sa akin." Dahan-dahang binitiwan ni Elias ang kanyang kamay, ngunit nanatiling nakatitig sa pilat ni Wendy. Alam kong sanay ka sa hirap dahil nakita ko kung paano mo ibigay ang huling sentimong meron ka para sa ibang tao."
Hindi mo na ba talaga ako nakikilala, Ate Wendy? Sandaling napatigil ang paghinga ni Wendy. Ang tawag na Ate Wendy ay tila isang susi na nagbukas sa isang baul ng mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Tumingin siyang muli sa mukha ni Elias, ang hugis ng panga, ang tila laging malungkot na mga mata at ang nunal sa may dulo ng kilay nito. Elias? Ang batang payat na laging nakaupo sa tapat ng simbahan. Ang batang ibinili ko ng gamot sa hika sa halip na pambili ng bagong sapatos ko. Gumaralgal ang boses ni Wendy habang ang bawat hibla ng kanyang alaala ay unti-unting nagkakadikit-dikit. Ako nga, Wendy, 10 taon kong hinanap ang babaeng. Nagligtas sa akin noong panahong wala nang naniniwalang mabubuhay pa ako. Numiti si Elias, isang ngiting puno ng pait at pasasalamat. Ang utang na loob ko sa iyo ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga ng salapi. Kaya noong makita ko ang pangalan mo sa listahan ng mga volunteer assistants, hindi ako nag-atubiling tanggapin ka. Pero hindi ko inasahang sa ganitong kalagayan, kita muling makikita. Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumulong mula sa mata ni Wendy patungo sa kanyang unan. Sa loob ng 10 taon, ang tanging naririnig niya mula sa kanyang pamilya ay kung gaano pa siya kakulang, kung gaano pa kalaki ang dapat niyang ibigay. Ngayon, sa harap ng lalaking ito, ang kanyang nakaraan ay hindi isang pasanin, kundi isang kayamanan. Kinuha ni Elias ang isang mangkok ng mainit na lugaw mula sa maliit na mesa. Ang usok nito ay tila sumasayaw sa hangin. Nagdadala ng amoy ng luya at pagmamahal. Noon, ikaw ang nagsubo sa akin ng lugaw para magkaroon ako ng lakas. Ngayon, hayaan mong ako naman ang gumawa nito para sa iyo. Dok, hindi po kailangan. Nakakahiya. Pilit na tumatangi si Wendy, ang kanyang hiya ay tila isang pader na pilit niyang itinatayo. Hindi ito kawanggawa, Wendy. Ito ay katarungan, giit ni Elias habang inilalapit ang kutsara sa labi ni Wendy. You spent your whole life being a hero to people who didn't deserve you. This time, let someone be a hero for you. Sa bawat subo ni Wendy, nararamdaman niya ang dahan-dahang pagtunaw ng yelo sa kanyang puso. Ang init ng lugaw ay tila nagpapagaling hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwang sugatan. Sa ilalim ng malabong liwanag ng klinika, naramdaman ni Wendy ang isang uri ng katahimikan na hindi niya kailanman naranasan sa piling ni Mateo o ng kanyang ina. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng klinika ay bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto sa labas at ang boses ng isang lalaking sumisigaw ay nagpabalik sa takot sa sistema ni Wendy. Wendy! Alam kong nandito ka! Huwag mong isiping matatakasan mo ang mga obligasyon mo sa amin sa pamamagitan ng pagtatago sa liblib na lugar na ito. Ang boses ni Mateo, naramdaman ni Wendy ang matinding panging-inig ng kanyang mga kamay, dahilan upang muntik mang malaglag ang mangkok na hawak ni Elias. Tumingin si Elias sa labas, ang kanyang mga mata ay biglang nagdilim at ang kanyang panga ay nagtagis sa galit. Sino ang lalaking yan, Wendy? Tanong ni Elias sa boses na kasing lamig ng asero. Hindi makapagsalita si Wendy. Ang kanyang kohong ay tila binarahan muli ng pait. Paano siya nahanap ni Mateo? At ano ang gagawin ni Elias kapag nalaman nito ang madilim na mundong pinanggalingan niya? Huwag kang matakot, bulong ni Elias habang dahan-dahang inilalapag ang mangkok at tumatayo. Walang sinumang makakasakit sa'yo habang ako ang nasa harap mo. Lalakad na sana si Elias palabas para harapin ang kaguluhan, nang biglang mapansin ni Wendy ang isang bagay na nalaglag mula sa bulsa ng doktor. Isang lukot na litrato ng kanyang ina, si Catalina, na may nakasulat na halaga ng pera sa likod. Bakit nasa kay Elias ang litrato ni nanay? Mayroon ba silang lihim na kasunduan na hindi ko alam? Walang mararating ang isang tulad mo, Wendy. Isang assistant na may pangarap na maging nurse? Nagpapatawa ka ba? You're born to serve us, not to be served. Kahit saang lupalop ka pa magtago,
Babalik at babalik ka sa putikan dahil doon ka nababagay. Ang boses ni Mateo mula sa labas ng pintuan ay tila isang matalim na pako na ibinabaon sa bawat hininga ni Wendy. Nakahiga pa rin siya sa kama. Nanginginig ang mga kamay habang pilit na inaabot ang lumang stethoscope sa gilid ng unan. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang sumpa na nagpapaalala sa kanya ng 10 taong ninakaw ng kanyang pamilya. Ang mga taon na sana ay ginugol niya sa pag-aaral, sa halip na sa pagbabayad ng mga utang na hindi naman sa kanya. Narinig ni Wendy ang mabibigat na yabag ni Elias patungo sa pintuan. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay sinundan ng isang nakabibiging katahimikan bago muling umalingaw-ngaw ang boses ng doktor. I don't know who you are, but you have no right to talk to my staff that way. Umalis ka rito bago ko tawagan ang mga tanod. This is a government facility, not your personal playground. Ang boses ni Elias ay mababa, ngunit puno ng panganib. Tila isang leo na nagbabantay sa kanyang teritoryo. Staff, don't tell me nakuha mo na rin ang loob ng doktor na to, Wendy. Galing mo talaga. Pero Tita Catalina is waiting. If you don't come back, alam mo ang mangyayari sa bahay nyo. It's up to you. Huling hirit ni Mateo bago marinig ang tunog ng papalayong sasakyan na humaharurot sa maputik na kalsada. Pumasok muli si Elias sa loob ng silid. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy pa rin sa galit. Ngunit nang makita niya si Wendy na nakayakap sa kanyang stethoscope, dahan-dahang lumambot ang kanyang anyo. Lumapit siya at kinuha ang lumang instrumento mula sa nanghinginig na mga kamay ng babae. Look at this, Wendy, bulong ni Elias habang dahan-dahang pinupunasan ang metal na bahagi ng stethoscope gamit ang isang malinis na tela. Ang bawat kiskis niya ay tila nagtatanggal, hindi lamang ng alikabok, kundi pati na rin ng pait ng nakaraan. Ito ang pangarap mo, di ba? Ito ang dahilan kung bakit mo ako iniligtas noon. Pinalitan mo ang sapatos mo ng gamot ko dahil naniniwala kang ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong material na bagay. Inabot ni Elias ang stethoscope na ngayon ay nagniningning na sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. Don't let people like Mateo or even your mother put out the fire in your heart. You were meant to heal, Wendy. At tutulungan kita. Mag-aral ka ulit. Ako ang magiging tutor mo. At kung kailangan, ako ang magbabayad ng tuition mo. Isaalang-alang mo itong bayad sa buhay na ibinigay mo sa akin. Naramdaman ni Wendy ang isang mainit na luhang pumatak sa kanyang pisingi. Bakit, Doc? Bakit ka gumagawa ng ganito kalaking sakripisyo para sa akin? Hindi mo naman ako obligasyon. Dahil noong panahong wala akong kahit ano, ikaw ang nagbigay sa akin ng lahat. Sagot ni Elias. Ang kanyang titig ay naging malalim at puno ng emosyon. At tungkol sa litratong nakita mo? Kinuha ni Elias ang litrato ni Catalina mula sa sahig at ipinakita kay Wendy. Hindi ko siya kakampi. Kaya ko ito hawak dahil sinisigurado kong bawat sentimong ipinapadala ko sa kanya ay mapupunta sa pambayad ng utang ng bahay niyo. Para wala na silang dahilan na habulin ka pa. Gusto kitang palayain, Wendy. Gusto kitang makitang lumipad. Sa sandaling iyon, tila ba huminto ang oras para kay Wendy? Ang stethoscope sa kanyang leeg ay tila nagkaroon ng sariling pintig. Isang pintig ng bagong pangarap. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang hinawakan ni Elias ang buhok ni Wendy, isang haplos na puno ng pangako ng proteksyon. Ngunit ang kapayapaan ay biglang nabulabog nang tumunog ang telepono sa mesa ng klinika. Isang matinis na tunog na tila isang babala. Pinindot ni Elias ang speakerphone. Elias, sabihin mo sa anak ko kung hindi siya magpapadala ng 50,000 bago sumikat ang araw, ibebenta ko na ang huling alaala ng asawa ko. At huwag niyo akong subukan dahil alam ko kung nasaan kayo. Ang boses ni Nanay Catalina ay puno ng hiya at kasakiman, tila isang halimaw na nagugutom. Napasandal si Wendy sa pader. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay. Ang kanyang ina,
ang babaeng dapat ay nagmamahal sa kanya, ay handang sunugin ang kanyang kinabukasan para lamang sa isang gabi sa sugalan. Sapat na ba ang pagmamahal ni Elias para itama ang pagkakamali ng aking nakaraan? O ang anino ni Nanay Catalina ang tuluyang lalamon sa aming dalawa? Hanggang kailan ako tatakbo mula sa isang utang na kailanman ay hindi matatapos? Wendy, akala mo ba ay totoong pagmamahal ang nakikita mo sa mga mata ni Elias? Gumising ka sa katotohanan. Isang proyekto ka lang para sa kanya. Isang paraan para mapatahimik ang konsensya niya dahil sa utang na loob niya noon. Binili ka niya sa nanay mo, Wendy. Ang perang ipinapadala niya sa Maynila ay hindi pambayad ng utang, kundi pambayad sa iyong kalayaan para manatili ka rito sa ilalim ng kanyang mga kamay. Ang mga salitang iyon ni Mateo ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong mundo ni Wendy. Nakatayo siya sa likod ng counter ng health center, hawak ang mga bagong labang benda na itititlop sana niya para sa susunod na pasyente. Ang mga kamay niya na kanina lang ay puno ng pag-asa dahil sa paghihikayat ni Elias ay biglang naging malamig at kasing tigas ng marmol. Ang stethoscope na nakasabit sa kanyang leeg, na itinuring niyang simbolo ng kanyang muling pagsilang, ay tila naging isang mabigat na tanikala na sumasakal sa kanyang hininga. Lumingon si Wendy sa pintuan. Naroon si Mateo, may suot na polo shirt na tila ba galing siya sa isang mahalagang pulong, dala-dala ang isang supot ng mga paborito niyang kakanin mula sa kanilang bayan. Ang kanyang ngiti ay puno ng kaplastikan, ang uri ng ngiti na ginagamit niya noon upang makuha ang tiwala ni Wendy bago niya ito traidorin. Ang bawat hakbang ni Mateo sa loob ng klinika ay tila nagdadala ng amoy ng lason at kasinungalingan. Wendy, ija, huwag kang maniwala sa kanya. Mateo, umalis ka na rito bago ko pa magawa ang bagay na pagsisisihan mo. Ang boses ni Elias ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Mabilis na lumapit ang doktor. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang puting gown. Bakit, Dok? Natatakot ka ba na malaman niya ang totoo? Na ang bawat sentimong binibigay mo kay Tita Catalina ay may kapalit na pangako? Tumawa si Mateo, isang mapang-uyam na tawa na tila humihiwa sa katahimikan. Wendy, look at me. I'm the only one who truly knows your worth. Elias is just playing the hero because it makes him feel good. Pero ako, handa kitang dalhin pabalik, bayaran ang lahat, basta't itigil mo na ang kahibangang ito na maging nurse. You're a Marquez, Wendy. Your job is to take care of us, not some strangers in this God-forsaken province. Naramdaman ni Wendy ang isang matinding buhol sa kanyang sikmura. Ang kanyang kohong ay tila binarahan ng mga bubog. Bawat lunok niya ay may kasamang hapdi. Tiningnan niya si Elias, ang lalaking nagbigay sa kanya ng lugaw, ang lalaking nagpunas ng kanyang stethoscope, ang lalaking inakala niyang kanyang kaligtasan. Ang pag-aalinlangan ay tila isang makapal na usok na dahan-dahang lumalason sa kanyang isipan. Is it true, Elias? Bulong ni Wendy. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin na halos hindi marinig. Pinili mo ba ang katahimikan ng nanay ko para lang hindi ako umalis? Wendy, no. It's not like that. Ginawa ko yon para protektahan ka mula sa kanila. Pilit na paliwanag ni Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Pilit na hinahawakan ang balikat ni Wendy. Ngunit bago pa makasagot ang doktor, mabilis na sumingit si Mateo at iniharap si Wendy sa kanya. Huwag kang padala sa mabulaklak niyang salita. He's just like everyone else, Wendy. Ginigamit ka niya para sa sarili niyang agenda. Come with me. I have the documents that prove Elias has been talking to your mother behind your back for months. Pinaglalaruan ka lang nila pareho. Inabot ni Mateo ang kamay ni Wendy. Isang hawak na tila pagmamay-ari na nagpataas ng balahibo ng babae sa matinding pandidiri. Sa isang iglap, tila bumalik ang bawat alaala ng kanyang pagkaalipin sa Maynila. Ang bawat gabing puyat, ang bawat pisong kinurakot sa kanya,
at ang bawat luhang ibinuhos niya sa dilim. Ang klinika na kanina ay kanyang kanlungan ay biglang naging isang malamig at madilim na selda. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ni Wendy ang dahan-dahang pag-akyat ng isang pamilyar na pakiramdam. Ang pakiramdam ng pagiging isang biktima na wala ng pagpipilian. Ngunit habang nakatingin siya sa stethoscope na hawak ni Elias, may isang maliit na tinig sa kanyang puso ang nagsasabing hindi ito ang katapusan. Mateo, bitiwan mo ako. Utos ni Wendy sa isang boses na kasing patag ng linya ng isang patay na tao. Ngunit may talim na hindi inasahan ng dalawang lalaki. Wendy, nakikinig ka ba? I'm trying to save you. Giit ni Mateo, lalong hinihigpitan ang hawak sa kanyang pulso. Dahan-dahang tumingala si Wendy, ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit nagniningning sa tinde ng pait. Save me? O iligtas ang sarili mo dahil wala na kayong pambayad sa kuryente sa Maynila? Alam niyo bang dalawa, na ang pinakamasakit na bahagi ng pagmamahal ay ang matuklasan na ang bawat yakap nyo ay may kaakibat na presyo? Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Tiningnan ni Wendy si Elias nang may halong sakit at pagkabigo, pagkatapos ay hinarap niya si Mateo. Sa labas, ang langit ay dahan-dahan ng dumidilim. Tila nakikiramay sa nagbabadyang bagyo sa loob ng puso ng babae. Sino nga ba ang dapat kong pagkatiwalaan sa mundong ito, na puno ng mga maskara? Ang lalaking nagsasabing utang niya sa akin ang kanyang buhay, o ang lalaking nangako sa akin ng kasal, habang ninanakaw ang aking kinabukasan? Isang piraso ka lang ng ginto sa paningin nila, Wendy. Pero para sa akin, ikaw ang liwanag na nagligtas sa akin sa dilim. Huwag mong hayaang nakawin ng kanilang mga salita ang kinabukasan na pinaghihirapan mong binuo. Ang boses ni Elias ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanginginig na kaluluwa ni Wendy. Matapos ang marahas na pagbisita ni Mateo, ang hangin sa loob ng Rural Health Center ay nanatiling mabigat. Tila ba may mga bakas pa ng lason na iniwan ang lalaking iyon? Nakaupo si Wendy sa isang maliit na silya sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang makapal na aklat ng anatomy at physiology. Ang bawat pahina ay tila isang bundok na kailangan niyang akyatin, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa malayo sa madilim na kalsadang dinaanan ni Mateo. Dahan-dahang lumapit si Elias, bitbit ang isang baso ng mainit na gatas. Ibinaba niya ito sa maliit na mesa sa tabi ni Wendy. Uminom ka muna. Kanina mo pa tinititigan ang pahinang yan, pero alam kong hindi mo binabasa. Wendy, kung gusto mong maging nurse, kailangan mong linisin ang isip mo. Hindi mo matutulungan ang ibang tao kung ang sarili mo ay nalulunod sa pag-aalinlangan. Doc, totoo ba? Bulong ni Wendy. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na dahan-dahang nahuhulog sa lupa. Binabayaran mo ba si nanay para manatili ako rito? Para maging utang na loob ko sa iyo ang lahat? Huminga ng malalim si Elias at umupo sa tabi niya. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na para marinig ni Wendy ang mahinahon at tapat na tibok ng puso ng doktor. Ang perang ipinapadala ko ay hindi pambili sa iyo, Wendy. Ipinapadala ko yon sa isang abogado sa Maynila na siyang direktang nagbabayad sa mga utang ng pamilya mo. Ginagawa ko yon dahil ayaw kong maging dahilan ang pera para bumalik ka sa impyernong yon. Gusto kong mag-aral ka ng walang iniisip na pamilyang nagugutom. Kung ituturing mo itong utang, sige. Pero bayaran mo ako sa pamamagitan ng pagpasa sa board exam. Iyon lang ang tanging hiling ko. Naramdaman ni Wendy ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Isang hapdi ng hiya at pasasalamat. Tumingin siya kay Elias at sa ilalim ng malabong liwanag ng klinika, nakita niya ang katapatan sa mga matang dati ay inakala niyang may itinatagong agenda. Dahan-dahang hinawakan ni Elias ang kanyang kamay, isang hawak na puno ng respeto at pag-asa. Mag-aral na tayo, aya ni Elias nang may tipid na ngiti.
Sabi mo ay gusto mong matutunan ang tungkol sa cardiovascular system? Simulan natin sa pinakaimportante, ang puso. Sa sumunod na 3 oras, ang klinika ay binalot ng katahimikan ng pagkatuto. Si Elias ang nagsilbing gabay, dahan-dahang ipinapaliwanag ang mga komplikadong termino habang si Wendy ay masugid na nakikinig. Ngunit sa gitna ng kanilang seryosong usapan, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Isang matunog na pagpitik ng switch ng kuryente ang narinig, kasunod ang kabuuang kadiliman sa buong bayan. Brownout na naman, buntong hininga ni Elias sa dilim. Narinig ni Wendy ang pagtayo ng doktor at ang mahinang tunog ng paghahanap ng kung ano sa mga cabinet. Pagkalipas ng ilang sandali, isang maliit na apoy ang sumiklab mula sa isang posporo at dahan-dahang nagliwanag ang isang lumang gasera. Ang orange na liwanag ng apoy ay lumikha ng mga malalaking anino sa pader. Sa gitna ng dilim at ng mahinang ihip ng hangin mula sa bintana, ang mundo ay tila lumiliit. Tinitira lamang silang dalawa sa loob ng isang munting bilog ng liwanag. Nagugutom ka na ba? Tanong ni Elias, habang inilalagay ang gasera sa gitna ng kanilang mesa. Mayroon akong itinatagong instant noodles sa kusina. Hindi ito kasing sarap ng handa sa Maynila, pero sapat na ito para sa malamig na gabing ito. Hindi nagtagal, ang amoy ng mainit na sabaw ay humalo sa amoy ng lumang papel at gamot. Kumain silang dalawa mula sa iisang mangkok, gamit ang 2 tinidor. Ang tunog ng kanilang paghigop sa mainit na sabaw ay ang tanging boses sa gitna ng katahimikan. Sa sandaling iyon, hindi naramdaman ni Wendy ang pagiging isang assistant o isang biktima. Naramdaman niya ang pagiging isang tao na mahalaga. Salamat, Elias, bulong ni Wendy, habang ang init ng sabaw ay dahan-dahang nagpapatunaw sa yelo sa kanyang puso. Sa loob ng 10 taon, nakalimutan ko na kung paano makasama ang isang tao na hindi humihingi ng anuman kapalit ng pagkain. Huwag mong sanayin ang sarili mo sa hirap, Wendy. Karapatan mong maging masaya, sagot ni Elias. Ang kanyang titig ay naging malalim at puno ng kilig na hindi maipaliwanag. Inabot niya ang stethoscope na nakapatong sa mesa at dahan-dahang isinuot ito sa kanyang mga tainga. Pagkatapos ay inilapat ang diaphragm sa dibdib ni Wendy. Ano ang naririnig mo, Doc? Tanong ni Wendy. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Isang bilis na, tila ba isang tambol na nagwawala? Ang naririnig ko, bulong ni Elias habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang muka kay Wendy, ay isang pusong handa ng lumaban muli. Isang pusong pagod na sa pagtitiis at handa ng tumanggap ng pag-ibig. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay naging napakaliit. Tila ba isang hibla na lamang ng buhok ang pumapagit na? Nararamdaman ni Wendy ang mainit na hininga ni Elias sa kanyang balat. Isang pakiramdam na tila nagbubura sa bawat sampal na natanggap niya mula sa kanyang ina. Ngunit bago pa man magtagpo ang kanilang mga labi, narinig ni Wendy ang isang mahinang tunog mula sa loob ng lalagyan ng stethoscope ng kanyang tatay. Isang tunog ng papel na tila ba naitago sa ilalim ng lining ng velvet. Dahan-dahan niyang inilayo ang kanyang sarili at binuksan ang lumang case. Doon, nakita niya ang isang nakatuping dokumento na may lagda ng kanyang yumaong ama. Isang dokumentong nakasulat sa lumang Tagalog na may pamagat na Kasunduan ng Pagmamay-ari. Sa mabilis na sulyap, nabasa ni Wendy ang pangalan ng kanilang bahay sa Maynila at ang pangalan ng isang tao na hindi niya inasahan. Isang lihim na tagapagmana na hindi kailanman binanggit ni Nanay Catalina. Ang aking tatay, mayroon ba siyang ibang pamilya? O ang bahay na pinaglalaban ko ay hindi talaga sa amin? Sa gitna ng kadiliman ng Rural Health Center, ang liwanag ng gasera ay tila nagpakita ng isang katotohanang mas madilim pa sa gabi. Ang pangarap ni Wendy ay muling nanganib, hindi dahil sa kawalan ng pera, kundi dahil sa mga lihim na pilit itinatago ng mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Muli bang magdidilim ang mundo ni Wendy?
sa sandaling malaman niya ang buong katotohanan. At handa ba si Elias na manatili sa kanyang tabi kapag ang bawat pundasyon ng kanyang pagkatao ay gumuho na? Huwag kang mag-alala, Tita Catalina. Konting tiis na lang. Kapag napaamo ko na uli ang anak nyo at napabalik ko siya rito sa Maynila, sisiguraduhin kong sa bawat sentimo ng overtime niya, diretso na sa bulsa nyo para sa susunod na round nyo sa casino. She's just a puppet, tita. Alam nyo naman si Wendy, konting bola lang tungkol sa pamilya at sakripisyo. Tiklop na agad ang puso niyan. Ibabalik natin siya sa dati niyang pwesto, ang maging personal nating bangko. Ang boses ni Mateo ay tila isang malapot at madilim na lason na kumakalat sa loob ng isang mamahaling restaurant sa Makati. Nakaupo siya sa tapat ni Nanay Catalina, na noon ay abalang humihigop ng mamahaling alak. Suot ang isang kwintas na galing sa huling na isang lang gamit ni Wendy. Ang bawat salita ni Mateo ay puno ng ngiting aso. Isang pangakong binuo mula sa kasakiman at kawalan ng danggal. Habang ang dalawa ay nagtatawanan, tila hindi nila nararamdaman ang bigat ng bawat luhang ibinuhos ni Wendy para lamang marating nila ang kinatatayuan nila ngayon. Samantala, sa malayong lalawigan ng norte, nakatayo si Wendy sa tapat ng bintana ng klinika. Hawak ang dokumentong nahanap niya sa loob ng stethoscope case. Ang papel ay lumana, may amoy ng lumipas na panahon at may mga bakas ng tuyong luha. Binabasa niya ang pangalang nakasulat sa ilalim ng beneficiary, Elias Villanueva. Naramdaman ni Wendy ang isang matinding panginginig sa kanyang mga kamay. Ang bahay na pinagpaguran niya, ang bahay na pinag-alayan niya ng kanyang kabataan, ay matagal na palang ipinamana ng kanyang tatay kay Elias bago pa ito pumanaw. Ang bawat pako, ang bawat pader ng tahanang iyon ay hindi pala sa kanila, kundi isang pasasalamat ng kanyang ama sa pamilya ni Elias na tumulong sa kanila noong unang panahon. Wendy, bakit hindi ka pa natutulog? Masyadong malalim na ang gabi. Ang boses ni Elias ay narinig niya sa kanyang likuran, malumanay at puno ng init. Dahan-dahang hinarap ni Wendy ang doktor. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng gasera. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Elias? Bakit hinayaan mong magpakapagod ako sa pagbabayad ng utang sa isang bahay na sayo naman pala talaga? Natigilan si Elias. Ang kanyang muka ay nabalutan ng lungkot at pag-aalinlangan. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang kanyang boses ay tila isang bulong sa hangin. Dahil alam kong iyon ang tanging bagay na nagpapanatili sa iyong lumaban, Wendy. Ayaw kong makuha ang bahay na iyon kung ang kapalit ay ang pagkawala ng iyong rason para mabuhay. Ang dokumentong iyan, balak ko na sanang sunugin para manatiling sayo ang lahat. Pero hindi ito sa akin, sigaw ni Wendy. Ang boses niya ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Lahat ng ginawa ko, lahat ng tiniis ko sa piling ni Nanay at Mateo para lang hindi mawala ang bahay na to. Lahat ba yon ay base sa isang kasinungalingan? Naramdaman ni Wendy ang dahan-dahang pagguho ng bawat pangarap na itinayo niya sa ibabaw ng kanyang mga sakripisyo. Ang kanyang kohong ay tila sinasakal ng isang dambuhalang kamay ng pait. Hindi siya makahinga ng maayos, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala na siya ay muling nalinlang ng tadhana. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang tumunog ang cellphone ni Wendy. Isang notification mula sa kanyang email, isang mensahe mula kay Mateo. Hindi ito sulat ng pagsisisi. Ito ay isang litrato ng kanyang Professional Regulation Commission, PRC, application form para sa Nursing Board exam na nakuha ni Mateo mula sa kanyang mga gamit sa Maynila. I saw your application, Wendy. Nursing board exam? You really think you can just leave us behind and be a professional? Good luck taking that exam without your original birth certificate and diploma. I have them all, Wendy. At kung gusto mong makuha to, bumalik ka rito sa Maynila at pirmahan mo ang papeles na kailangan namin ni Tita. Don't test me, Wendy. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin? Ang boses ni Mateo, sa isipan ni Wendy,
ay tila isang sumpa mula sa impyerno. Napaupo si Wendy sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly sa tindi ng takot at galit. Ang kanyang mga dokumento, ang susi sa kanyang pangarap, ay nasa kamay na ng lalaking handang wasakin siya. Wendy, anong nangyari? Please, talk to me. Pagsusumamo ni Elias habang dahan-dahang lumuluhod sa kanyang tabi, inilalagay ang kanyang mga braso sa balikat ng babae upang bigyan ito ng lakas. Tumingala si Wendy. Ang kanyang mga mata ay tuyo, ngunit puno ng isang bagong uri ng determinasyon. Gusto nilang ubusin ako, Elias. Gusto ni Mateo na maging alipin nila ako habang buhay. Kinuha niya ang lahat ng documents ko para sa board exam. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, pangako ni Elias. Ang kanyang panga ay nagtagis sa galit. Tutulungan kita, Wendy. Haharapin natin sila. Ngunit sa kabila ng pangako ni Elias, naramdaman ni Wendy ang isang malamig na hininga ng pag-aalinlangan. Sapat na ba ang pagmamahal ng isang lalaking, nilihim din ang katotohanan sa kanya para labanan ang mga halimaw ng kanyang nakaraan? O ang pangarap niyang maging yours ay tuluyan na ring magiging isang pilat na hindi kailanman maghihilom? Saan niya ba nagtatapos ang pagtanaw ng utang na loob at saan nagsisimula ang pagtatraydor? At sa laban ng ito, sino ang tunay na may hawak ng aking kinabukasan? Isang hamak na katulong ka lang na nang-arap maging nurse, Wendy. Akala mo ba ay madali mong matatakasan ang dumi ng nakaraan mo? Ngayong hawak ko ang orihinal mong diploma at birth certificate, wala kang silbi sa harap ng Professional Regulation Commission. You are nothing but a ghost without these papers. Ngayon, panurin mo kung paano ko sisirain ang tanging bagay na nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ng telepono ay tila isang hato ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Nakatayo si Wendy sa gitna ng maputik na kalsada sa labas ng tramite. Suot ang kanyang puting uniforme na maingat niyang pinaplansa kagabi. Hawak niya ang kanyang bag na naglalaman ng mga lapis at pambura, ang mga sandatang gagamitin niya sana sa board exam na magsisimula sa loob ng 2 oras. Ngunit sa bawat salitan lumalabas sa bibig ng lalaking, inakala niyang kanlungan niya noon, nararamdaman ni Wendy ang dahan-dahang pagguho ng kanyang mundo. Ang uniformeng puti na simbolo ng kanyang bagong simula ay mayroon ng mga talsik ng putik mula sa pagkakasunggab sa kanya ni Mateo kanina bago ito tumakas lula ng isang motorsiklo. Nanginig ang mga kamay ni Wendy habang ibinababa ang telepono. Ang kanyang kohong ay tila binarahan ng tuyong buhangin, dahilan upang ang bawat hininga niya ay maging isang masakit na paghihirap. Tumingin siya sa kanyang mga sapatos na nababalutan na ng malapot na lupa ng lalawigan. Ang stethoscope ng kanyang ama na nakasabit sa kanyang leeg ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Dahan-dahang hinihila ang kanyang balikat pababa sa kawalan ng pag-asa. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ngunit ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalala ng bawat sakripisyong tinalikuran niya para lamang makarating sa sandaling ito. Wendy, sumakay ka na sa jeep! Hahabulin natin ang oras! Ang boses ni Elias ay pumunit sa makapal na hamog. Mabilis na lumabas ang doktor mula sa klinika, bit-bit ang susi ng isang lumang sasakyan. Elias, nakuha niya. Nakuha ni Mateo ang mga dokumento ko. Bulong ni Wendy. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na halos hindi marinig. Hindi ako makakakuha ng exam. Ang 10 taon ko, ang lahat ng puyat ko, naglaho na. Dahan-dahang lumapit si Elias at hinawakan ang magkabilang balikat ni Wendy. Ang init ng mga palad ng doktor ay tila isang kuryenteng nagpilit sa babae na muling tumingin sa realidad. Makinig ka sa akin, Wendy. Hindi tayo susuko. I have friends in the regional office. I explain natin ang sitwasyon. I'll provide the affidavits. Basta huwag kang titigil sa paglalakad. If you stop now, Mateo wins. Do you want that?
Do you want your mother to laugh at your failure? Ang pagbanggit sa kanyang ina ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa diwa ni Wendy. Dahan-dahan niyang itinuwid ang kanyang likod, sa kabila ng hapdi ng kanyang mga sugat sa siko mula sa pagkakatulap ni Mateo. Tiningnan niya ang stethoscope sa kanyang leeg. Naalala niya ang kanyang ama, ang lalaking namatay na may pangarap para sa kanya. Hindi, Elias. Hindi ako papayag na mamatay ang pangarap ko sa kamay ng isang traidor. Ang boses ni Wendy ay naging matatag, puno ng isang uri ng pot na tila nagbibigay sa kanya ng bagong lakas. Sumakay sila sa sasakyan at humarurot sa likulikong kalsada patungo sa lungsod. Ang bawat segundo ay tila isang kutsilyong humihiwa sa oras. Habang nagmamaneho si Elias ng mabilis, binuksan ni Wendy ang kanyang reviewer para sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay pilit na nagfo-focus sa mga letrang tila sumasayaw sa harap niya dahil sa tindi ng kaba. 5 minutes, Wendy! Malapit na tayo! Sigaw ni Elias habang pilit na ini-overtake ang mga mabagal na truck sa kalsada. Nang marating nila ang gate ng testing center, ang mga gwardiya ay nagsisimula ng isara ang malaking bakal na pinto. Mabilis na bumaba si Wendy, kahit na ang kanyang mga binti ay tila naging jelly sa tindi ng tensyon. Tumakbo siya patungo sa pinto. Ang kanyang puting uniforme ay may mga bakas ng dumi at pawis, malayo sa imahe ng isang malinis na nursing student. Wait! Sandali lang po! Hiyaw ni Wendy. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na hall. Hinarang siya ng isang matandang babaeng proctor na may suot na salamin. You're late, miss. At nasaan ang iyong mga orihinal na dokumento? You cannot enter the room with just a photocopy. Naramdaman ni Wendy ang dahan-dahang pag-akyat ng pait sa kanyang kohong. Sa likod ng proctor, nakita niya ang bintana ng testing room kung nasaan ang daan-daang estudyanteng tahimik na naghihintay. Isang hakbang na lang, ngunit ang distansya ay tila naging isang malawak na karagatan. Ma'am, please. Ninakawan po ako kaninang madaling araw. Ito po ang police report. Ito po ang certification mula sa aking dean. Pagsusumamo ni Wendy, habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa stethoscope ng kanyang tatay sa loob ng bag. Tumingin ang proctor sa kanyang mga dokumento, pagkatapos ay sa maduming uniforme ni Wendy. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tila ba ang buong mundo ay huminto upang husgahan ang kanyang kapalaran. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Wendy ang mahinang boses ng kanyang ama sa kanyang isipan. Bumubulong ng mga salitang nagpapatibay sa kanyang loob. Sapat na ba ang bawat patak ng pawis ko sa loob ng 10 taon para buksan ang pintuang ito? O ang nakaraan ko ba ang tuluyang magsasara ng aking kinabukasan? Hanggang kailan ako kailangang magmakaawa para sa katarungang ako naman ang nagtanim? Pumunta ka na sa upuan mo, Ija. Pero tandaan mo, kahit pumasa ka at maging isang ganap na nurse, ang dumi ng nakaraan at ang dugo sa kamay ng pamilya mo ay hindi kailanman mabubura ng kahit anong lisensya. Ang sugat na likha ng sarili mong laman at dugo ay mananatiling sariwa, gaano mo man piliting maging tagapaghilom ng iba. Ang mga salitang iyon mula sa matandang proctor ay tila isang hatol na mas masakit pa sa pagtanggi sa kanya sa pintuan ng testing center. Nakatayo si Wendy sa gitna ng tahimik na silid. Ang bawat mata ng mga kapwa niya examinee ay nakatuon sa kanyang maduming uniforme. Ang putik sa kanyang laylayan ay dahan-dahang natutuyo, tila isang mansa ng kahihiyan na pilit niyang itinatago. Hawak niya ang lapis na bigay ni Elias. Ang kahoy nito ay ramdam niya sa kanyang nanginginig na palad. Sa labas ng bintana, nakita niya si Elias na nakatayo sa ilalim ng puno. Ang mga mata nito ay puno ng panalangin para sa kanya. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang digmaang mas malakas pa sa kaba ng pagsusulit. Tila bumalik ang kanyang gunita ilang minuto bago siya pinayagang makapasok. Isang tawag ang natanggap niya mula kay Aling Presi, ang kapitbahay nilang Marites na noon ay tanging saksi sa huling gabi ng kanyang tatay. Wendy,
Patawarin mo ako kung ngayon ko lang sasabihin. Ang boses ng matanda ay nanginginig sa kabilang linya. Hindi inatake ang tatay mo dahil sa pagod. Inatake siya dahil nakita niyang ninanakaw ng nanay mo ang huling pera para sa kanyang maintenance na gamot. Isinugan ni Catalina ang buhay ng asawa niya para sa isang gabi sa kasino. Namatay ang tatay mo habang tinatawag ang pangalan mo, pero ang nanay mo, mas piniling itaya ang huling baraha kaysa dalhin siya sa ospital. Naramdaman ni Wendy ang isang matinding lamig na nanunuot sa kanyang mga buto. Ang bawat tanong sa exam paper na nasa harap niya ay tila naging malabo. Ang mga terminong medical tungkol sa cardiac arrest at emergency response ay tila mga panunuya sa kanyang pagkatao. Paano niya gagamutin ang mga estranghero kung ang sarili niyang ama ay hinayaang mamatay ng sarili niyang ina? Ang kohong niya ay tuyong-tuyo at ang bawat paglunok niya ay tila may kasamang maliliit na tinik. Hindi siya makaiyak dahil ang bawat luha ay tila naubos na sa kalsada ng pighati. Miss Marquez, you have 4 hours. Start now. Utos ng proctor habang tinitingnan ang relo. Inilapat ni Wendy ang kanyang palad sa stethoscope na nakatago sa ilalim ng kanyang desk. Ang malamig na metal nito ay tila isang mahinang pintig ng buhay. Ang pintig ng kanyang pangarap na pilit na pinapatay ng katotohanan. Tumingin siya sa unang tanong. Ngunit ang mukha ni Nanay Catalina na tumatawa habang hawak ang mga baraha ang nakikita niya sa papel. Ang bawat guhit ng kanyang lapis ay tila isang hakbang sa gitna ng makapal na hamog. Doc Elias, bulong niya sa kanyang isipan. Paano ko gagalingin ang mundo kung ang puso ko ay punong-puno ng lason? Sa gitna na nakakabingining katahimikan ng exam hall, tanging ang tunog ng paglipat ng mga pahina ang maririnig. Ngunit sa loob ni Wendy, ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang katanungan. Sapat ba ang talino para labanan ang tadhana? O ang bawat sakripisyo niya ay isa lamang mahabang tula ng pagkatalo? Sa kalagitnaan ng pagsusulit, biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang gwardiya at lumapit sa proktor, may ibinulong ito na nagbabago sa ekspresyon ng matanda. Tumingin ang proktor kay Wendy nang may halong awa at pangamba. Miss Marquez, may emergency call para sa iyo. Ang lalaking nagngangalang Mateo, nasangkot sa isang malubhang aksidente sa labas lang ng center na ito. At ang dala niyang bag na naglalaman ng mga dokumento mo ay kasalukuyang nasusunog sa gitna ng kalsada. Nabitawan ni Wendy ang kanyang lapis. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagguho. Ang kanyang pangarap, ang kanyang nakaraan, at ang kanyang katarungan ay tila naglalaho na sa apoy. Sapat ba ang paninindigan kung ang tadhana mismo ang siyang sumusunog sa bawat tulay na tinatahak ko? Mayroon pa bang bukas para sa isang babaeng? Ang tanging dala ay mga pilat ng isang mapait na pagmamahal? Huwag kang titingin sa likod, Wendy. Ang pangarap na tinutupad mo ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa bawat luhang ibinuhos ng iyong ama. Hayaan mong lamunin ng apoy ang mga papel na yon, dahil ang tunay na lisensya mo ay nakaukit na sa iyong puso, hindi sa isang pirasong dokumentong abo na ngayon. Ang boses ni Elias sa kanyang alaala ay tila isang angkla na pumipigil kay Wendy na tuluyang malunod sa kawalan ng pag-asa. Sa loob ng testing room, ang hangin ay naging amoy usok, isang amoy na nagmumula sa labas ng gusale kung nasaan ang nagbabagang labi ng kanyang mga dokumento at ang duguang katawan ni Mateo. Naramdaman ni Wendy ang matinding pagnanais na tumayo at tumakbo palabas, na isigaw ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Ngunit sa halip na kumilos, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang lapis hanggang sa bumaon ang dulo nito sa kanyang palad. Dahan-dahang itinuwid ni Wendy ang kanyang upo. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang abo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa huling pahina ng pagsusulit. Ang bawat tanong na sinasagutan niya ay tila isang sampal sa mukha ng tadhana,
Isang deklarasyon na hindi siya mapapatumba ng kahit anong apoy o aksidente. Sa bawat titik na itinititik niya, nararamdaman niya ang dahan-dahang paglayo ng anino ni Mateo sa kanyang buhay. Ang lalaking inakala niyang mahal niya ay nawala, nakasabay ng mga papel na sumisimbolo sa kanyang nakaraan. Matapos ang 2 oras na tila isang buong dekada, tumayo si Wendy. Ipinasa niya ang kanyang papel sa proktor nang hindi nanginghinig ang mga kamay. Ang matandang babae ay tumingin sa kanya nang may matinding paghanga at paggalang. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng malamig na hangin at ng makapal na itim na usok sa kalsada. Naroon pa rin ang mga bumbero at ang mga pulis, ngunit ang ambulansya na nagdala kay Mateo ay matagal nang nakalayo. "Wendy!" sigaw ni Elias habang mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Agad siyang sinalo ng doktor. Ang init ng yakap nito ay tila nagbubura sa lamig ng kamatayang nadama niya sa loob ng silid. I'm so sorry, Wendy. Sinubukan kong kunin ang bag pero masyadong mabilis ang apoy. Wala nang natira. Dahan-dahang kumawala si Wendy sa yakap at tumingin sa nag-aapoy na sasakyan sa malayo. Ang kanyang muka ay walang bakas ng luha. Tanging isang malamig at matalim na kapayapaan. Hindi na mahalaga ang mga papel na yon, Elias. Ang mahalaga ay ang katotohanang alam ko na kung sino ang tunay na pumatay sa tatay ko. At ang katotohanan yon, hindi yon masusunog ng kahit anong apoy. "Anong balak mong gawin?" tanong ni Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Babalik ako sa Maynila," sagot ni Wendy sa boses na kasing patag ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa. "Babalik ako sa bahay na pinag-alayan ko ng buhay ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako babalik bilang isang ATM. Babalik ako bilang isang saksi." Sumakay sila sa sasakyan ni Elias at mabilis na binaybay ang daan pabalik sa lungsod. Sa bawat kilometrong lumilipas, nararamdaman ni Wendy ang dahan-dahang pagtigas ng kanyang puso. Nang marating nila ang kanilang lumang bahay, tumambad sa kanyang isang masayang eksena. Naroon si Nanay Catalina nakaupo sa veranda. May hawak na isang bagong biling bag at tumatawa habang kausap ang mga kapitbahay. Nakita rin niya ang kanyang mga kapatid na sina Paolo at Sofia na may hawak na mga bagong gadget. Tila ba ang trahedyang nangyari kay Mateo at ang paghihirap ni Wendy ay walang puwang sa kanilang munting paraiso. Dahan-dahang bumaba si Wendy ng sasakyan. Ang bawat hakbang niya sa gate ay tila isang martsa ng katarungan. Nang makita siya ni Nanay Catalina, biglang nagbago ang muka ng matanda. Mula sa tawa, patungo sa isang mapanuring tingin. "Oh, Wendy! Akala ko ba ay bukas ka pa uuwi? Nasaan si Mateo? Sabi niya ay susunduin pa niya at may dala kayong magandang balita tungkol sa bahay." Bungad ni Catalina habang pilit na itinatago ang bagong bag sa likuran niya. Hindi sumagot si Wendy. Dahan-dahan niyang kinuha ang stethoscope ng kanyang ama mula sa kanyang bag at isinuot ito sa kanyang leeg. Ang bawat tao sa veranda ay natahimik. Nadarama ang bigat ng aura na dala ng babae. Lumapit si Wendy sa kanyang ina, hanggang sa maramdaman niya ang amoy ng mamahaling pabango na binili gamit ang kanyang pawis. "Wala na si Mateo, Nay. At wala na rin ang bahay na balak niyo sanang ibenta." Bulong ni Wendy. Ang boses niya ay tila isang hangin mula sa isang libingan. "Anong sinasabi mo? Nasaan ang pera?" Sigaw ni Catalina. Ang kanyang kasakiman ay muling lumitaw sa kanyang mga mata. Dahan-dahang hinawakan ni Wendy ang kamay ng kanyang ina, pagkatapos ay inilapat niya ang diaphragm ng stethoscope sa dibdib ni Catalina. "Gusto ko lang pakinggan, Nay, kung may tumitibok pa bang puso sa loob ng dibdib na to. O baka naman, gaya ni tatay, hinayaan niyo na rin itong mamatay para lang sa isang gabi sa kasino." Ang katahimikan na sumunod ay naging napakabigat. Tila ba ang buong mundo ay huminto upang panuurin ang huling pagtutuos ng mag-ina. Ang muka ni Catalina ay dahan-dahang namutla.
Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa tindi ng gulat at takot. Sapat na ba ang isang instrumento ng paghilom para buksan ang sugat ng nakaraan o ang bawat pintig ng puso ni Nanay Catalina ay isa lamang paalala na ang katarungan ay hindi kailanman matatagpuan sa loob ng tahanang ito? Ang bawat sentimong ibinigay ko sa inyo ay hindi galing sa wallet ko, Nay. Galing yon sa bawat patak ng hininga ko, sa bawat pangarap na pinatay ko para lang mabusog ang bisyo nyo. Akala nyo ba ang pagiging mabuting anak ay ang pananatiling bulag habang dahan-dahan nyo akong nilalamon ng buhay? Nakatayo si Wendy sa gitna ko veranda. Ang stethoscope ni tatay ay nakasabit pa rin sa kanyang leeg tila mot vungmien ko suthat. Ang malamig na metal nito ay dumidikit sa kanyang dibdib, ngunit mas naramdaman niya ang init ko galit na 10 taon niyang itinago. Sa paligid, ang mga kapitbahay, ang mga marites ng barangay na dati ay puring-puri kay Catalina, ay unt-unting lumalapit. Ang kanilang kasulyap ay puno ko pag-uusisa at bulong. Wendy, Ija, huwag mong sabihin ang mga bagay na yan sa harap ko maraming tao. Nakakahiya! Pilit na bulyaw ni Catalina, ang boses ay nanginginig. Sinubukan itong abutin ang braso ni Wendy. Ang mukha ay nakasuot na naman kung maskara kumot pa-victim na ina. Nalilito ka lang dahil sa aksidente ni Mateo. Halika sa loob, pag-usapan natin ito kung tayo lang. Dahan-dahang iniatras ni Wendy ang kanyang katawan. Nakakahiya? Iyon lang ba ang inaalala nyo, Nay? Ang hiya sa harap ko tao? Pero ang hiya sa harap ko bangkay ni tatay, hindi nyo ba naramdaman? Lumingon si Wendy sa mga kapitbahay. Lahat kayo, alam nyo kung paano ako nagkandakuba sa pagtatrabaho? Pero alam nyo ba kung nasaan si nanay noong gabing nalagutan ko hininga si tatay? Wala siya sa tabi ng kama. Wala siya sa ospital. Naroon siya sa basement ko aling-saling, itinataya ang huling perang pambili kugamot sa puso ni tatay. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa buong barangay. Ang mga bulungan ay naging tila mutdambuhalang alon ko paghatol. Si Aling Presi, na kanina ay nakikinig lang, ay biglang lumapit. Totoo ang sinasabi ko, Bata Catalina. Nakita kita noon. Itinanggi mo lang dahil sabi mo ay binigyan mo na si Wendy ko pambilit. Nagsisinungaling kayo. Wendy, anak, paano mo nagagawang sirain ang pangalan ko nanay mo? Catalina screamed, tears finally streaming down her face, the hollow tears of a cornered manipulator. Hindi ko sinisira ang pangalan niyo, Nay. Kayo ang sumira nito noong pinili niyo ang baraha kaysa sa buhay ko asawa niyo, Wendy said, her voice dropping to a deadly calm. At tungkol sa bahay na ito, Doc Elias, halika rito. Lumapit si Elias, ang kanyang tindig ay matatag, ang kamata ay nakapako kay Wendy vis ngumo vabauve. Inabot ni Wendy ang dokumentong nahanap niya sa stethoscope case. Ang bahay na ito, Nay, ay hindi niyo na maibebenta. Dahil ayon sa huling testamento ni tatay, ang tunay kuwa may-ari ng lupang kinalalagyan kuwa bahay na ito ay ang pamilya Villanueva. At si Doc Elias ang legal kuwa tagapagmana. Catalina's face turned gray. What? No! Ang minang bahay na to. Mateo said... Mateo lied to you, just like how you lied to me, Wendy cut her off. Tiningnan niya ang kanyang mga kapatid na sina Paolo at Sofia na ngayon ay nakatungo, tila kakbata na nawala ng laruan. Paolo, Sofia, huwag kayong tumingin sa akin. Ang bawat gadget na hawak nyo, ang bawat damit na suot nyo, ay dugo ko tatay at luha ko ate. Mula sa araw na ito, wala nang darating na pera. Kung gusto nyo ko kuryente, kung gusto nyo ko pagkain, matuto kayong magpawis. Wendy turned back to Elias. Doc, sayo ang bahay na ito, pero may mothiling ako. Anything, Wendy, Elias whispered, his voice like a soothing balm. Gawin mo itong motmunting health center para sa mga mahihirap sa barangay na to. Para wala ng tatay na kailangang mamatay dahil lang sa ninakaw ang pera ko gamot niya.
Wendy's voice trembled for the first time, but she didn't break. Dahan-dahang hinawakan ni Elias ang kamay ni Wendy sa harap ko lahat. It was a silent vow of support. It is done, Wendy. Starting tomorrow, the Villanueva Marquez Clinic will open its doors. Kinuha ni Wendy ang kanyang huling bag mula sa veranda. Wala siyang iniwan, kundi ang pait ko nakaraan. Habang naglalakad siya patungo sa sasakyan ni Elias, naramdaman niya ang dahan-dahang pagluwag ng bawat tahi ng sugat sa kanyang puso. Huminto siya sa may pinto, vahinaplos ang huling poste ko bahay. It was just wood. It was just stone. It was never a home. Ngunit bago pa sila makasakay sa sasakyan, isang lalaking nakasuit ang mabilis na lumapit sa kanila. Miss Wendy Marquez, I'm from the City Police Investigators. Nakuha namin ang isang bagay mula sa duguang bag ni Mateo sa pinangyarihan ko aksidente. Hindi ito tuluyang nasunog. Inabot ko pulis ang maliit, maitim, medyo sunog na record book. Ang aking kohong ay tila binarahan ko tuyong buhangin nang makita ang sulat kamay sa pabalat. Ang lihim ko, tatay. Nalaman namin na bago mamatay ang iyong ama, mayroon siyang isinampang kaso fraud laban sa isang tao. Hindi iyon si Catalina. Ang boses ng pulis ay tila motkulog sa gitna sikat ng araw. Tumingin si Wendy kay Elias, nakita niya ang motsulyap kugulat munting takot sa mga mata ko, doktor. Bakit biglang nag-iba ang aura ni Elias? Mayroon bang lihim ang pamilya Villanueva na mas madilim pa sa sugal ko nanay niya? Sino ang tunay na kaaway na itinago ko panahon? At handa ba ang puso ni Wendy na muling madurog kung ang taong pinagkakatiwalaan niya ngayon ay may kinalaman pala sa paghihirap ko kanyang ama? Akala ko, ang ulan ng kahapon ang siyang maghuhugas sa pait ng aking puso. Ngunit sa bawat pahina ng sunog na talaarawang ito, natututuhan ko na ang katarungan ay hindi laging matatagpuan sa pagpapatawad, kundi sa pag-unawa sa katotohanang mas masakit pa sa sampal ni nanay. Elias, ang boses mo ba ay ang gamot na magpapahilom sa akin? O isa ka ring lason na binalot lamang sa matamis na salita? Ang loob ng sasakyan ni Elias ay nababalutan ng isang nakabibinging katahimikan. Tanging ang mahinang ugong ng makina at ang pag-ikot ng mga gulong sa aspalto ang maririnig. Nakaupo si Wendy sa passenger seat, mahigpit ang hawak sa sunog na record book. Ang amoy ng abo ay nananatili sa kanyang mga daliri. Tila ba ayaw siyang pakawala ng nakaraan? Sa bawat sulyap niya kay Elias, nararamdaman niya ang isang pader na dahan-dahang nabubuo sa pagitan nila. Isang pader ng pagduda na mas matayog pa kaysa sa anumang gusali sa Maynila. Wendy, you're shaking. Please, bitawan mo muna yan. We're almost at the safe house. Ang boses ni Elias ay puno ng pag-aalala. Ngunit may kasama itong panginginig na hindi nakatakas sa matalas na pandinig ni Wendy. Bakit ka natatakot, Elias? Kanina, nung ibinigay ng pulis ang librong ito, tila nakakita ka ng multo. Mahinahong tanong ni Wendy, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa daan. Hindi niya kailangang sumigaw para maiparating ang talim ng kanyang hinala. I'm not scared, Wendy. I'm just worried na baka masaktan ka lang lalo sa mababasa mo riyan. Your father went through a lot, sagot ng doktor. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Dahan-dahang binuksan ni Wendy ang unang pahina ng record book na hindi gaanong nilamon ng apoy. Ang tinta ay malabo na, ngunit ang sulat kamay ng kanyang ama ay kasing linaw pa rin ang alaala nito sa kanyang isip. Binasa niya ang isang petsa, 3 buwan bago ang atake sa puso ng kanyang tatay. Doon ay nakasulat ang isang pangalan, Villanueva Medical Foundation. Naramdaman ni Wendy ang isang matinding buhol sa kanyang sikmura. Ang kanyang hininga ay tila naging isang piraso ng yelo na bumara sa kanyang baga. Inilipat niya ang pahina at nakita ang isang listahan ng mga transaksyon.
Ang pondo na inilaan ng kanyang ama para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo ay hindi nawala dahil sa sugal ni Catalina. Ito ay kinuha sa pamamagitan ng isang wad na pirma patungo sa foundation ng pamilya ni Elias. Ang utang na loob na sinasabi mo, Elias? Ang buhay na ibinigay ko sa iyo noong bata ka pa. Galing ba yon sa perang ninakaw niyo sa amin? Ang boses ni Wendy ay gumaralgal, ngunit pinanatili niyang diretso ang kanyang upo. Ang stethoscope sa kanyang leeg ay tila naging isang mabigat na tanikala. Wendy, listen to me. I was a child then. Wala akong alam sa mga transaksyon ni Papa. Hiyaw ni Elias, sabay apak sa preno. Ang sasakyan ay huminto nang marahas sa gilid ng madilim na kalsada. Kaya kita hinanap, kaya ko ibinabalik ang lahat sa iyo ngayon, ay dahil nalaman ko ang totoo noong nag-aaral na ako ng medisina. I wanted to atone for my father's sins, Wendy. Not because I wanted to own you, but because I wanted to set you free. Tumingin si Wendy sa mga mata ni Elias. Nakita niya ang mga luha ng doktor. Isang pa-victim na aktong pamilyar sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papayag na malunod sa awa. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang bag at binuksan ang pinto ng sasakyan. Set me free? Elias, you built my new world using the same bricks that crushed my father's dreams. Bulong ni Wendy. Ang boses ay kasing lamig ng hanging amihan. I appreciated the lugaw. I appreciated the stethoscope. Pero ang kalayaan ay hindi ibinibigay bilang isang donasyon. Ang kalayaan ay kinukuha. Lumabas si Wendy sa sasakyan at tumayo sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang malawak na karagatan na handang lamunin ang kanyang bawat takot. Hindi siya lumingon nang marinig niya ang paghikbi ni Elias sa loob ng sasakyan. Naglakad siya patungo sa isang direksyong siya lamang ang nakakaalam. Pumunta siya sa isang maliit na apartment sa dulo ng kalsada, kung saan naghihintay ang kanyang huling alas. Isang abogadong matagal na niyang binabayaran ng palihim gamit ang kanyang munting ipon mula sa overtime. Inilapag ni Wendy ang sunog na libro sa ibabaw ng mesa. Attorney, I have the evidence. Hindi lang ito tungkol sa nanay ko o kay Mateo. This is a multi-million peso fraud involving the Villanueva family, sabi ni Wendy. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng yelo. Are you sure about this, Ms. Marquez? If we file this, Elias Villanueva might lose his license. Ang klinik na plano niyong buksan, hindi na matutuloy, babala ng abogado. Nanatiling matatag si Wendy. Ang katarungan ay hindi nagpipili ng muka, attorney. Ang pangarap ko na maging nurse ay hindi itatayo sa ibabaw ng ninakaw na yaman. I'll start from scratch. Mas pipiliin kong maging isang hamak na assistant na malinis ang konsensya kaysa sa isang nurse na nabubuhay sa kasinungalingan. Nang lumabas si Wendy sa opisina ng abogado, sinalubong siya ng isang malamig na ihip ng hangin. Kinuha niya ang kanyang stethoscope at muli itong isinuot. Ang pintig na naririnig niya ngayon ay hindi na ang pintig ng takot, kundi ang pintig ng isang babaeng handa nang harapin ang buong mundo ng mag-isa. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumunod sa kanya. Hindi ito ang sasakyan ni Elias. Mula sa bintana, nakita ni Wendy ang isang pamilyar na anino. Isang aninong akala niya ay nasa ospital pa at nag-aagaw buhay. Si Mateo. May hawak itong isang itim na sobre at ang ngiti nito sa dilim ay tila isang babala na ang tunay na laro ay ngayon pa lamang magsisimula. Sino nga ba ang tunay na pumatay sa pangarap ng aking ama? At ano ang nakasulat sa loob ng itim na sobreng hawak ng lalaking inakala kong patay na? Akala mo ba, Wendy, ay madali akong maglalaho na parang usok matapos mo akong itapon sa apoy ng iyong katarungan? Narito ako, hindi bilang isang multo, kundi bilang ang huling anino na magpapaalala sa iyo na sa mundong ito, ang bawat kabutihan ay may lason na kaakibat. Tingnan mo ang sobreng ito. Ito ang huling hininga ng dangal ng iyong pamilya
na handa ko ng sunugin sa harap mo. Ang boses ni Mateo ay tila isang malapot at madilim na putik na dahan-dahang bumabalot sa kalsada. Nakatayo si Wendy sa ilalim ng isang aandap-andap na ilaw ng post. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng kanyang bag. Ang stethoscope ni tatay ay tila naging isang piraso ng yelo na tumutusok sa kanyang leeg. Pinagmasda niya ang lalaki, si Mateo, na may mga benda pa sa ulo at isang braso. Ngunit ang mga mata ay nagniningning pa rin sa tindi ng kasakiman at put. Paano ka nakalabas sa ospital, Mateo? At ano ang pakay mo sa isang taong tinuring mo ng kaaway? Mahinahong tanong ni Wendy, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang tumpak na tistis ng surgeon. Katarungan, Wendy. Iyan ang hinahanap mo, hindi ba? Pero ang katarungan ay para lamang sa mga may kayang magbayad. Tumawa si Mateo, isang tunog na tila kalansing ng mga kinakalawang na bakal. Inabot niya ang itim na sobre. Sa loob nito ay ang patunay na hindi lang si Elias ang nagnakaw sa inyo. Narito ang pirma ng nanay mo, si Catalina, na nagpapatunay na siya ang nagbenta ng iyong diploma at birth certificate sa akin kapalit ng pambayad sa kanyang utang sa kasino noong nakaraang linggo. At higit sa lahat, narito ang ebidensya na ang tatay mo ay hindi namatay sa sakit, kundi sa kapabayaan ni Catalina habang siya ay abalang nagtataya sa kabilang kalsada. Naramdaman ni Wendy ang dahan-dahang pagguho ng huling pader ng kanyang katatagan. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang paligid, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na hampas sa kanyang dibdib. Hindi niya naramdaman ang lamig ng ulan na muling nagsimulang pumatak. Ang tanging naramdaman niya ay ang matinding pait na tila dahan-dahang tunutunaw sa kanyang kaluluwa. Ang taong binuhat niya sa kanyang balikat sa loob ng 10 taon ay ang siya ring kumuha ng huling piraso ng kanyang kinabukasan. Dahan-dahang kinuha ni Wendy ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginig, ngunit ang bawat haplos niya sa papel ay tila paghawak sa isang sariwang sugat. Salamat, Mateo. Salamat sa pagpapakita sa akin na wala na talagang natitira sa tahanang binuo ko mula sa aking mga pangarap. Ngayon, Wendy, anong gagawin mo? Isusumbong mo ba ang sarili mong ina? Sisirain mo ba ang buhay ni Elias? O sasama ka sa akin pabalik sa Maynila at kalilimutan ang lahat? Bulong ni Mateo, dahan-dahang lumalapit, ang amoy ng sigarilyo at lason ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Tumingala si Wendy, sinalubong ang mga patak ng ulan sa kanyang mukha. Isang tipid ngunit matalim na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ako babalik, Mateo, at hindi rin ako mananahimik. Ang katarungan ay hindi laging tungkol sa pagpapakulong sa iba. Minsan, ito ay tungkol sa pagpapalaya sa sarili mula sa mga taong tulad nyo. Tinalikuran ni Wendy ang lalaki at naglakad patungo sa presinto kung nasaan si Nanay Catalina. Ang bawat hakbang niya sa maputik na kalsada ay tila isang paghuhugas sa kanyang nakaraan. Pagdating niya sa selda, nakita niya ang kanyang ina, nakaupo sa isang sulok, mukhang matanda, pagod, at wala nang suot na kahit anong mamahaling alahas. Wendy, anak! Iligtas mo ako rito! Si Mateo, pinagkaisahan nila ako! Sigaw ni Catalina nang makita ang anak. Ang boses ay puno ng pekeng pagsisisi. Inilapap ni Wendy ang itim na sobre sa rehas. Nay, alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol sa diploma ko at alam ko na kung bakit namatay si tatay ng mag-isa. Huwag mo nang gamitin ang salitang anak dahil noong gabing itinaya mo ang buhay ni tatay, pinatay mo na rin ang anak na dati ay handang mamatay para sa'yo. Dahan-dahan kinuha ni Wendy ang kanyang stethoscope at inilagay ito sa loob ng kanyang bag. Isinara niya ang zipper ng may pinalidad na tila pagpindot sa isang switch. Attorney will call you, Nay. Haharapin mo ang bawat kasong isasampa ko. Hindi dahil sa galit ako, kundi dahil kailangan mong matutunan na ang bawat maling taya ay may katapat na kabayaran. Iniwan ni Wendy ang kanyang ina na nagsisimulang mag-hysterical sa loob ng selda. Habang lumalabas siya ng presinto,
Nakita niya si Elias na naghihintay sa labas, basang-basa ng ulan at may hawak na isang itim na payong. Ang mga mata ng doktor ay puno ng pagsusumamo. Hiling ang isang pagkakataon na maipaliwanag ang lahat. Ngunit huminto si Wendy ilang metro ang layo sa kanya. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naging isang malalim na bangin. Doc Elias, ang utang na loob ay tapos na. Ang Villanueva Marquez Clinic ay hindi na magbubukas sa pangalang yan. Mula ngayon, ito ay magiging Tatay's Haven, isang lugar na hindi kailangan ng inyong yaman. Wendy, please. Bulong ni Elias, ang payong ay dahan-dahang bumababa. Matuto tayong maghilom ng mag-isa, Elias. Baka sa susunod na magtagpo ang ating mga landas, hindi na tayo mga biktima ng ating mga magulang, kundi dalawang tao na marunong ng magmahal ng tama. Huling wika ni Wendy bago siya tuluyang lumampas sa kanya. Naglakad si Wendy patungo sa madilim na pasilyo ng kanyang bagong simula. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang basbas ng kalayaan. Ngunit sa kanyang pag-alis, napansin niya ang isang maliit na bata sa gilid ng kalsada, nanginginig sa ginaw at may hawak na isang pirasong tinapay na ibinibigay sa isang matandang pulubi. Isang matalim na pintig ang naramdaman ni Wendy sa kanyang puso. Bakit tila ang batang iyon ay may dalang mensahe na hindi niya inaasahan? At sino ang lalaking nakasuot ng sombrerong itim na kanina pa nakamasid sa bawat galaw niya mula sa malayo? Ang tunay na lihim ng kanyang ama ay hindi pa pala tuluyang naisisiwalat. May isang pangalan pa na nakasulat sa likod ng sunog na record book, isang pangalang magdadala sa kanya sa huling kabanata ng kanyang paglalakbay, ang pangalan ng kanyang sariling lolo. Sabi nila, ang tagumpay ay mas matamis kapag may kahati. Pero paano kung ang tanging kahati mo ay ang mga pilat ng iyong nakaraan? Ang lisensyang ito ay hindi lamang isang pirasong papel na may tatak ng pamahalaan. Ito ang aking proklamasyon na ang dating biktima ng kasakiman ay isa na ngayong tagapaghilom ng mga sugat. Ama, naririnig mo ba ang pintig ng aking puso? Malaya na ako, at sa pagkakataong ito, ako naman ang magbabantay sa buhay ng iba. Ang sikat ng araw sa lalawigan ng norte ay tila may dalang gintong basbas habang tumatama ito sa lumang bintana ng health center. Nakatayo si Wendy sa tapat ng isang maliit na computer screen. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa. Ang mahinang tunog ng pag-ikot ng electric fan ay ang tanging boses sa loob ng silid, kasabay ng kanyang mabilis at kinakabahang paghinga. Ang stethoscope ng kanyang ama ay nakapatong sa kanyang balikat, tila isang kaibigang nagbibigay ng lakas sa gitna ng matinding kaba. Dahan-dahan niyang inirefresh ang website ng Professional Regulation Commission. Ang bawat segundo ng pag-load ng pahina ay tila isang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa kanyang katinuan. Sa kanyang isipan, naglalaro ang mukha ni Mateo na tumatawa habang sinusunog ang kanyang mga dokumento at ang mapang-uyang na tinig ni Nanay Catalina na sinasabing wala siyang malarating. Ngunit ang tuluyang lumitaw ang listahan ng mga pumasa sa nursing board exam, tumigil ang mundo ni Wendy. Marquez, Wendy B. Naramdaman ni Wendy ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod, dahilan upang mapaupo siya sa sahig. Hindi siya nakasigaw. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumulong, hindi dahil sa pait, kundi dahil sa isang uri ng ginhawa na 10 taon niyang ipinagkait sa sarili. Ang bawat gabing puyat, ang bawat pisong tinipid, at ang bawat pasakit na tinanggap niya ay tila naglaho na parang usok sa harap ng katotohanang siya ay isa na ngayong rehistradong NARS. Wendy? Ang boses ni Elias ay narinig niya sa pintuan. Mabilis na lumapit ang doktor. Ang kanyang muka ay puno ng kaba na agad napalitan ng isang malawak na ngiti nang makita ang screen. "You did it! I knew you could do it, Wendy! Sabi ko sa'yo, walang apoy ang kayang tumupok sa pangarap mo." Inalalaya ni Elias si Wendy na tumayo. Sa unang pagkakataon,
Matapos ang mga revelasyon tungkol sa pamilya Villanueva, hindi na iniatras ni Wendy ang kanyang katawan. Nakita niya sa mga mata ni Elias ang isang tapat na pagsisisi at ang matinding pagmamahal na handang magbayad sa mga kasalanan ng nakaraan. Nalaman niya kay attorney na ibinenta ni Elias ang lahat ng kanyang personal na ari-arian sa lungsod upang bayaran ang bawat sentimong ninakaw ng kanyang ama sa pamilya Marquez. Elias, thank you. For not letting me give up, bulong ni Wendy. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang himig ng paghilom. Hindi ako ang gumawa nito, Wendy. Ikaw ang lumaban. Ako ay naging saksi lamang sa iyong katatagan. Sagot ni Elias habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang mga kamay. Nang hapong iyon, dinala ni Elias si Wendy sa ilalim ng malaking puno ng sway sa likod ng klinika, ang lugar kung saan sila madalas mag-aral noon sa ilalim ng gasera. Ang hangin ay sariwa at ang amoy ng mga bulaklak sa paligid ay tila isang pabango ng bagong simula. Lumuhod si Elias sa harap niya. Kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Wendy, alam kong marami tayong kailangang ayusin. Alam kong ang tiwala ay hindi nabubuo sa isang gabi. Pagsisimula ni Elias, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Pero gusto kong ialay ang bawat araw ng buhay ko para siguraduhing hindi ka na muling masasaktan. I don't want to be just your doctor or your tutor. I want to be the partner of the strongest woman I know. Wendy Marquez, will you allow me to walk beside you as your husband? Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikan ng kaligayahan. Tumingin si Wendy sa stethoscope na hawak niya. Dahan-dahan niya itong isinuot sa kanyang mga tainga at inilapat ang diaphragm sa sarili niyang dibdib. Narinig niya ang kanyang sariling pintig, isang malakas, matatag at masayang ritmo. Ito ang pintig ng isang babaeng hindi na nabubuhay para sa iba, kundi para sa sarili niyang kaligayahan. Yes, Elias, yes, sagot ni Wendy, kasunod ang isang matamis na ngiti na tila nagbigay ng liwanag sa buong lalawigan. Isinuot ni Elias ang singsing sa kanyang daliri, isang simpleng hiyas na tila sumasalamin sa kanilang payak na pangarap. Ngunit sa gitna ng kanilang yakap, napansin ni Wendy ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat ng gate ng klinika. Isang lalaking nakasuot ng sombrerong itim ang bumaba. Bit-bit ang isang lumang maleta na may tatak ng pamilya Marquez. Ang pintig ng puso ni Wendy ay muling bumilis. Sino ang lalaking ito na tila may dala pang huling lihim mula sa kanyang lolo? Mayroon pa bang bahagi ng kanyang kasaysayan na hindi pa naisusulat? Ang tagumpay ay narito na, ngunit ang anino ng nakaraan ay tila ayaw pang tuluyang maglaho. Sabi nila, ang apoy ay sumisira ng lahat ng dinadaanan nito. Ngunit nakalimutan nilang may mga bagay na tinititis-tis ng init upang lalong tumibay. Ang aking kahapon ay naging abo, ngunit sa ibabaw nito ay itinayo ko ang isang tahanang hindi na muling mabubuwag ng kahit anong bagyo. Hindi na ako ang Wendy na humihingi ng awa. Ako na ang Wendy na nagbibigay ng pag-asa. Ama, ang stethoscope mo ay hindi na lamang nakikinig sa sakit. Nakikinig na rin ito sa pintig ng kalayaan. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila isang malinis na telon na tumatakip sa lahat ng mansa ng nakaraan. Nakatayo si Wendy sa harap ng isang bagong pinturang gusali sa gitna ng kanilang munting lalawigan. Sa itaas ng pintuan, nagniningning ang mga letrang ginto. Alab ng Pag-asa, Center for Women and Children. Ito ang katuparan ng bawat luhang pumatak sa kanyang pisingi noong mga gabing wala siyang masilungan. Ang stethoscope ng kanyang ama ay maingat na nakasabit sa kanyang leeg, tila isang medalyang sumasalamin sa kanyang katatagan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang maleta na iniwan na misteryosong lalaki kahapon. Nalaman niya na ang lalaki ay ang matalik na kaibigan ng kanyang lolo,
Isang abogadong itinago ang huling habilin ng matanda upang protektahan ito mula sa kasakiman ni Catalina. Ang maletang iyon ay hindi naglalaman ng ginto, kundi ng mga orihinal na titulo ng lupa sa lalawigang ito. Mga lupang ipinamana sa kanya ni Lolo Marquez. Dahil alam ng matanda na si Wendy lamang ang may pusong sapat na malawak upang kupkupin ang mga nangangailangan. Handa na ba ang lahat, Dr. Elias? Tanong ni Wendy habang nililingon ang lalaki ngayon ay katuwang na niya sa bawat pangarap. Lumapit si Elias. Maayos ang suot na barong at dahan-dahang humawak sa baywang ni Wendy. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng nagbibigay ng katiyakan. Higit pa sa handa, Nurse Wendy. Ang mga staff ay nasa loob na, at ang unang grupo ng mga nanay na tutulungan natin ay paparating na rin. You did this, Wendy. You turned your scars into stars. Ngumiti si Wendy, isang ngiting kasing liwanag ng bukang liwayway. We did this, Elias. Sa gitna ng seremonya ng pagbubukas, napatingin si Wendy sa dulo ng kalsada. Nakita niya ang isang pamilyar na anino sa malayo, si Nanay Catalina, na ngayon ay nakasuot na lamang ng lumang duster, may bitbit na basket ng mga kakanin upang itinda sa palengke. Wala na ang mga alahas nito. Wala na ang dating mapagmataas na tindig. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, dahan-dahang yumuko ang matanda at mabilis na naglakad palayo. Hindi na naramdaman ni Wendy ang galit. Ang tanging naroon ay ang isang malamig na kapayapaan. Alam niya na ang pinakamasakit na parusa para sa kanyang ina ay ang panuurin ang tagumpay ng anak na dati ay itinuring niyang basura. Si Mateo naman ay balitang nahaharap sa mahabang taon sa loob ng rehas dahil sa mga ilegal na transaksyon na nadiskubre ni Wendy sa tulong ng mga ebidensyang itinago ni Elias. Ang bawat kasamaan ay nakahanap na ng sarili nitong hantungan. Inabot ni Elias ang gunting kay Wendy para sa ribbon cutting. Habang dahan-dahang pinuputol ang satin na tela, nararamdaman ni Wendy ang bawat pintig ng kanyang puso sa pamamagitan ng kanyang stethoscope. Ang tunog ay malakas, matatag at punong-puno ng buhay. Para sa iyo to, tatay, bulong niya sa hangin. Nang matapos ang programa, tumayo si Wendy sa may gate ng center. Pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro sa loob ng harden. Ang amoy ng sampaguita ay humahalimuyak. Tila ba ang kalikasan mismo ay nagdiriwang sa kanilang tagumpay. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang mahinang tunog ng pagbukas ng gate ang narinig niya. Isang babaeng tila nasa edad 30 ang pumasok. Ang kanyang muka ay may mga bakas ng pasa at ang kanyang mga mata ay puno ng takot na pamilyar kay Wendy. Nakayakap ang babae sa isang maliit na bag, nanginginig ang mga balikat. Dahan-dahang lumapit si Wendy. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niyang maramdaman ng babae ang kapayapaan ng lugar. Inilapat ni Wendy ang kanyang kamay sa balikat ng babae, isang haplos na puno ng paghilom. Welcome sa alab ng pag-asa, malumanay na wika ni Wendy. Huwag kang matakot. Dito, hindi ka na muling masasaktan. Dito, sisimulan nating buuin ang winasak nilang buhay. Tumingala ang babae, at sa kanyang mga mata ay nakita ni Wendy ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Ang parehong kislap na nakita niya sa sarili niyang refleksyon noong gabing lumabas siya sa ulan. Sapat na ba ang isang pintuan na bumubukas upang tapusin ang isang mahabang gabi ng pagdurusa? At sino pa ang mga aninong naghihintay sa dilim na tanging ang liwalag ng isang Nurse Wendy ang makakaabot? Ang bawat sugat na iniwan ng nakaraan sa aking puso ay hindi na mga bakas ng pighati, kundi mga medalya ng aking tagumpay. Akala ng mundo ay mananatili akong isang anino, isang babaeng madaling apakan at saktan dahil lamang sa aking labis na pagmamahal sa pamilya. Ngunit sa bawat paghampas ng alon, mas lalong tumitibay ang aking pundasyon. Ngayon, habang nakatayo ako sa tuktok ng aking sariling pangarap,
Hindi na ako ang Wendy na humihingi ng kalinga. Ako na ang liwanag na nagpapaalala sa lahat na ang tunay na kagandahan ng isang babae ay nanggagaling sa kanyang dangal, talino, at kakayahang bumangon ng mas matayog kaysa sa kanyang mga kaaway. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang buksan ng alab ng pag-asa ang kanyang mga pinto. Ngayon, ang bawat pasilyo ng center ay punong-puno ng mga boses ng mga kababaihang dahan-dahan nang nakakahanap ng kanilang sariling tinig. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking opisina, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong lalawigan. Ang stethoscope ni tatay ay nakapatong pa rin sa aking mesa, ngunit hindi na ito amoy luma. Ito ay nagniningning na sa ilalim ng liwanag, simbolo ng isang pangakong tinupad ko sa gitna ng bawat pagsubok. Naramdaman ko ang dahan-dahang paglapit ni Elias sa aking likuran. Ang init ng kanyang presensya ay tila isang yakap na matagal ko nang hinanap. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa aking bawang at hinalikan ang aking balikat. "You look peaceful, Mrs. Villanueva," bulong ni Elias. Ang boses niya ay puno ng kilig at paghanga. Ngumiti ako at sumandal sa kanyang dibdib. Dahil sa wakas, Elias, ang katahimikang naririnig ko ay hindi na ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng kalayaan. Nalaman ko mula kay Aling Presi na si Nanay Catalina ay dahan-dahan ning natututong mabuhay ng payak. Hindi ko man siya ibinalik sa aking tahanan, sinisigurado ko pa rin na meron siyang sapat na pagkain at gamot sa pamamagitan ng aking abogado. Napatawad ko na siya, hindi dahil sa karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa ginawa nila, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang masaktan ka pa ng kanilang mga anino. Si Mateo naman ay nananatiling nasa loob ng rehas. Binabayaran ang bawat sentimang ninakaw niya hindi lamang sa akin, kundi sa napakaraming tao sa Maynila. Sa bawat gabi na dumaraan, alam kong ang katarungan ay dahan-dahang naghihilom sa bawat pusong kanyang dinurog. Humarap ako kay Elias at tiningnan siya ng malalim sa mga mata. "Salamat, Elias. Salamat dahil ipinakita mo sa akin na ang tunay na bayani ay hindi ang taong nagliligtas sa iyo, kundi ang taong nagbibigay sa iyo ng lakas upang iligtas ang iyong sarili. At salamat sa iyo, Wendy. Dahil sa iyo, natutunan kong ang utang na loob ay hindi isang tanikala, kundi isang tulay patungo sa isang mas malalim na pagmamahalan." Sagot niya bago dahan-dahang inilapit ang kanyang labi sa aking note. Tumingin ako sa kamera. Tila ba tinitingnan ko ang bawat babaeng nakikinig sa aking kwento, habang sila ay abala sa kanilang mga tahanan. Huwag ninyong hayaang sabihin ng sinuman na ang inyong halaga ay nasusukat sa dami ng inyong naibibigay sa iba. Ang inyong halaga ay nasa loob ninyo, sa inyong mga pangarap na hindi sumusuko, sa inyong mga luha na nagiging ulan ng pag-asa, at sa inyong mga kamay na handang bumuo muli. Maging matapang kayo, maging malaya kayo. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, laging may isang bagong umaga na naghihintay para sa inyong muling pagsilang. Ang huling sikat ng araw ay tuluyan ng naglaho, ngunit sa loob ng aking puso, ang liwanag ay mananatiling nagniningning. Ang kwento ni Wendy Marquez ay hindi natatapos sa isang wakas. Ito ay nagsisimula pa lamang sa isang mahaba at makulay na paglalakbay ng pag-ibig at katarungan.